Mga kaibigan, magandang araw. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mundo ng katotohanan, intriga at serbisyong may halong tanong. Ngayon, pag-uusapan natin ang lalaking nangunguna sa mga survey para sa 2025 senatorial race, si Senador Christopher Bongo. Pero teka, tunay bang malasakit ang ipinapakita niya? O may script ba sa likod ng kanyang serbisyo diretso sa tao? Tara, sumisid tayo sa mga ilang minuting pagsusuri na puno ng katotohanan, datos at kaunting haplos na katatawanan. Kaya't i-ready ang kape, mga kababayan, dahil sisimulan na natin at huwag kalimutan, i-hit ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong pagsusuri. Una, tignan natin ang datos. Ayon sa Pulse Asia noong March 2025, 61.9% ang voters preference ni Bongo, malayo sa kanyang 50.4% noong Enero. Sa SWS, 42% siya, mula 32% noong December 2024. Publiko sa Asia, 45% sa aided awareness, 17% sa unaided. At si Okta, 64%. Mga kababayan, parang rocket ship ang pag-akyat ng lalaking ito. Pero bakit? Ano ang sikreto ng kanyang malasakit at serbisyo branding? Si Bongo ay hindi basta senador. Siya ang dating special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang lalaking laging nasa likod. Pero ngayon, nasa harap na ng entablado. Pero teka ha, tanungin natin, organic ba ang suporta o may makinarya sa likod? Ang sabi ng mga survey, ang kanyang mga programa tulad ng malasakit centers ay malaking factor. Pero higit pa rito, ang kanyang imahe bilang Mr. Malasakit. Isang lalaking laging nasa barangay, tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo at nagbibigay ng ayuda ay nakaukit na sa isipan ng masa. Pero mga kaibigan, ang tanong ko, gaano katotoo ang imahe at gaano kalalim ang epekto ng kanyang mga programa? Tara, i-dissect natin. Pag-usapan natin ang kanyang flagship program, ang Malasakit Centers. Ayon sa datos, 167 Malasakit Centers ang nakatayo sa buong bansa noong 2025 at mahigit 17 milyong Pilipino na ang natulungan nito. Isang one-stop shop para sa mga mahihirap na nangangailangan ng medical assistance mula DOH, PhilHealth, PCSO hanggang DSWD. Hanggang DSWD. Sounds impressive, right? Bilang principal author ng Republic Act number 11463, si Bongo ang mukha ng programang ito. Pero teka mga kaibigan, maging critical tayo. Totoo, malaking tulong ang malasakit centers, pero sapat ba ito para tugunan ang systematic problems ng ating healthcare system? Halimbawa, maraming ospital pa rin ang kulang sa doktor, kagabitan at gamot. Ang malasakit center ay tumutulong sa gastusin, pero paano ang kalidad ng serbisyo? Tanong ko rin, bakit kailangan ibra ng isang public service program sa pangalan ng isang politikong tumatakbo sa eleksyon? Hindi ba't serbisyo to ng gobyerno at hindi personal na proyekto? Bukod dito, may super health centers pa. Mahigit 700 ang naitayo o pinondohan at ang Regional Specialty Centers Act na rin sa batas noong 2023. Mukhang solid ang track record ha. Pero narito ang aking witty take. Ang malasakit centers ay parang instant noodles. Mabilis, nakakabusog, pero hindi ito malulutas ang gutom ng bayan ng pangmatagalan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-subscribe para sa mas maraming ganitong talakayan. Ngayon, tignan natin ang kanyang grassroots approach. Si Bongo ay kilala sa kanyang hands-on style. Nasa palengke, nasa evacuation centers, nasa ospital. Siyang senador na lagi may dalang camera, tulong. Pero seryoso ha, ang kanyang direktang pakikisalamuha sa masang nagbigay sa kanya ng organic recall sa surveys, lalo na sa Publicus Asia kung saan 17% ang unaided awareness niya. Pero narito ang aking critical lens. Gaano ba ka-distinct ang kanyang approach kumpara sa ibang politikong gumagawa rin ng parehong bagay? Halimbawa, ang pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng kalamidad,
Hindi ba ito ang standard playbook ng mga politiko na kampanya? At teka ha, bakit lagi may media coverage kapag siya ang nagbibigay ng tulong? Hindi ba't ang tunay na malasakit ay hindi nangangailangan ng spotlight? At isa pang tanong, ang kanyang malapit na koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, asset ba ito o liability? Sa isang banda, ang Duterte brand ay malakas pa rin sa maraming probinsya. Sa kabalang banda, mga kontrobersiya na nakaraang administrasyon tulad ng war on drugs ay maaaring maging baggage. Ano ang take nyo rito, mga kababayan? Sabihin nyo sa comments at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Ngayon, mag-zoom out tayo. Si Bongo nangunguna sa surveys dahil sa kanyang imahe bilang Mr. Malasakit. Pero ang tanong, leader ba siya na may long-term vision o isa lamang siyang populist na magaling sa PR? Ang kanyang mga programa ay nakatuon sa immediate relief, malasakit centers, super health centers, ayuda sa mga nasalanta, pero paano ang mas malalaking issue tulad ng universal healthcare, edukasyon at paglikha sa trabaho. Sa Senado, siya ang chair ng Committee on Health, Sports at Youth. Pero gaano kalalim kanyang legislative impact? Halimbawa, ang Regional Specialty Centers Act ay maganda, pero ang implementasyon nito ay nasa kamay ng DOH at lokal na pamahalaan. Ang malasakit centers ay tumutulong, pero hindi nito malulutas ang kakulangan sa pondo ng PhilHealth o ang brain drain ng mga doktor at nurse. At narito ang aking intellectual job. Ang tunay na leader ay hindi lamang nagbibigay ng band-aid solutions. Kailangan ng systematic reform. Isang bagay na hindi pa natin nakikita mula kay Bongo sa kanyang 6 na taon sa Senado. Pero sa kabilang banda, hindi natin may kakailan ng kanyang mga programa ay may mga direktang epekto sa buhay ng maraming Pilipino. Kaya ang tanong, sapat ba ang malasakit para manalo sa 2025? O kailangan natin ng senador na may mas malawak na pananaw? I-comment nyo ang inyong opinion at i-subscribe na rin para sa mas maraming pagsusuri. Mga kaibigan, narito ang ating pagwawakas. Si Senador Bongo ay isang puwersa sa 2025 senatorial race. Nangunguna sa surveys, malakas ang grassroots support at may mga programang direktang tumutulong sa masa. Pero bilang mga butante, kailangan natin maging matalino at malasakit ay mahalaga, pero ang tunay na leader ay may plano, hindi lamang para ngayon, kundi para sa kinabukasan. Kaya tanungin natin, si Bongo ba ang sagot sa pangangailangan ng Pilipinas o isa lamang siyang magaling na public servant na may limitadong ambisyon? Ikaw, ano ang opinion mo? I-share mo sa comments, i-like ang video, at huwag kalimutang i-subscribe ang channel na ito para sa mas maraming pagsuri na magpapalakas ng iyong kamalayan bilang botante. At bago tayo magpaalam mga kaibigan, narito ang aking huling witty line. Ang malasakit centers ay maganda, pero ang tunay na malasakit ay nasa informed vote natin sa 2025. Salamat sa panonood, mga kababayan. At hanggang sa susunod na pagsusuri, mag-ingat kayo at magmalasakit tayo sa bayan.